Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong likod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Komentohan po natin ito pong pahayag na pinag-uusapan na po sa social media. Ito pong Simon Tulfo. Simon Tulfo po, na bilib po sa administrasyon, pati po ang kanyang mga kapatid na hindi rin po kumikibo sa korupsyon ng binagoong Pilipinas. Ngayon po ay nagtatanong po sa presidente po nila na ubod ng galing. Bakit daw po? Ito po, basahin po natin ang kumakalat po sa social media ayon po kay Mon Tulfo. Ito po, ayan po ang sinasabi po ni Mon Tulfo. Basahin po natin. Ayon po kay Mon Tulfo, anong evacuation plan para sa mga OFW sa Middle East ang sinasabi ng ating gobyerno? Bakit daw? Ang anak kong si Natasha na nagtatrabaho bilang chef sa isang hotel sa Qatar ay tumatawag sa Philippines Embassy sa Doha ang kabisera. Sinabi sa kanya na walang evacuation plan para sa lahat ng mga Pilipino nagtatrabaho sa Qatar. Pambihira, ano? Pinayuhan na lang ni Atasya na Atasya na manatili sa loob ng bahay at manalangin na sana ay walang missile na bumagsak. Pambihira, no? Walang bumagsak sa kanilang lugar. Maswerte siya at ang iba pang OFWs dahil ang mga missile mula sa Iran ay napipigilan pa sa himpapawid. Mass evacuation, my eyes. Grabe, no? Nasaan? Yan po ang reklamo po at pagtatanong po ng isang ama. Katulad po ni Tulfo, ni Mon Tulfo, nagtatanong po siya sa napakagaling na presidente na wala po silang kibo, lalo-lalo po sa korupsyon ng binagoong Pilipinas. Pinupuri pa nga nila at panay po batikos sa mga Duterte. Hindi po ba? Yung pala, meron po pala siyang anak ngayon na isa rin pong OFW. Kaya po siya nagtatanong, anong evacuation plan para sa mga OFW sa Middle East? Ang sinasabi ng ating gobyerno. Ang anak kong si Nastasia na nagtatrabaho bilang chef sa isang hotel sa Qatar ay tumawag sa Philippine Embassy sa Doha ang kabisera. Sinabi sa kanya na walang evacuation plan para sa lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa Qatar. Grabe, no? Walang plano. Walang plan para sa mga Pilipino. Diyan mo makikita ang magaling na leader. Hindi po ba? May malasakit at pagmamahal sa mga Pilipino, lalong-lalo po sa ating mga kababayang OFW na nagbibigay po ng ekonomiya. Ekonomiya po. Tumutulong po sa ekonomiya ng ating bansa na ang nakikinabang po ay mga politiko. Hindi po ba? Pero meron po tayong leader, mga kababayan. Ito po ang pagkakaiba ng leader ngayon na hinahangaan ng mga Tulfo at ang leader na pilit po nilang pinababagsak kasama na po ang Vice President. Pakinggan po natin ang pagkakaiba at panuorin. Ito ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. There are all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari, I'm sure nabalitaan ninyo lahat, tatlong
fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by accident, by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam nyo, pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Because they will misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Although that will be the best option that we will have in the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa natin yung pagpalipad. So, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Naghahanda na ang Department of National Defense o DND sakaling matuloy ang gagawing paglilikas sa mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan, partikular sa Iran at Iraq. Ayon kay DND Secretary Delfin Lorenzana, 2 landing ship na kayang magsakay ng tig-500 tao, 2 C-130 at isang C-295 planes ang kanilang ipadadala para sa paglilikas sa mga OFW. Magdideploy din ang Armed Forces of the Philippines ng 2 batalyong mga sundalo para tumulong sa repatriation. Ang idea ni Presidente is magpadala tayo doon just in case na kailangan ng mga tao natin ng protection. The 2 battalions will not be there to engage in combat with anybody, but to facilitate or help assist in the repatriation of the OFWs, especially in Iraq. Hindi sila magpunta doon para magipaglaban. Sinabi pa ni Lorenzana na ikinukonsidera din nila ang pagkuha ng cruise ship na kayang magsakay ng 3,000 tao at commercial plane kung maraming OFW ang nais umuwi sa Pilipinas. Sa ngayon, isang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Gabriela Silang, ang nakatakdang magtungo sa Middle East para tumulong sa evacuation. Galing ng France ang barko at i-deliver na sana sa Pilipinas. Kasalukuyan itong nakadaong sa Malta Freeport at babiyahe na patungong Oman o Dubai. Ito ngayon ang problema. Nakita niyo po mga kabayan, ang pagkakaiba. Si Bongbong Marcos na tinatawag na bangag ng kanyang ate ay puro po problema ang sinasabi. Kay dating Pangulong Duterte, solusyon sa problema. Kailangan pong isalba kahit anong pamamaraan gagawin. Lahat po ng asset ng gobyerno ay gagawin. Mga kabayan, lahat po. Kahit po cruise ship, aarkila. Kahit po ang Navy, barko, padadala. Eroplano, padadala. Gagawa't gagawa ng paraan para po maisalba ang mga Pilipino. Kasama pa ang puwersa ng sandatahang lakas. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Montulpo. Nakita mo? Kasi po yung pamamahala po ngayon, real talk, mga kaubayan, atrasado. Atrasado. Hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte, laging advance. Advance po siya mag-isip. Mga kababayan, hindi po katulad ngayon, laging tulog. Lagi pong late. Hindi ba? Ang laki na ng problema sa kakapa-action. Hindi po ba? At kulang na kulang sa pamamaraan. Yan po ang realidad. Ngayon mo makikita at mararamdaman tulpo, Montulpo, ang kagalingan at ang pagkakaiba ng napakagaling na presidente sa iyo sa ngayon. Hindi po ba? Idolong-idolo mo. Idolong-idolo po ng mga tulpo ang administrasyon ngayon dahil lahat po yata sila'y nakikinabang.
sa mga male-maleta, sa insertion, sa mga allocable. Hindi po ba? Tulpo. May anak ka pala ngayon. Sana po maingatan po ang ating mga kababayan dahil nakakalungkot po. Dahil po ang pamahalaan po ngayon ay hindi po kayang kumilos. Mga kababayan, tayo na mismo po ang gagawa ng kaligtasan natin sa mga bansa na naapektuhan po ng napakalaki pong krisis, ito pong digmaan dyan po sa Middle East. Wala po tayong aasahan ng mabilisang tulong at mabilisang idea, mga pamamaraan. Wala po tayong makukuhang mabilisang pamamaraan dito po ngayon sa gobyerno po ng Binagoong Pilipinas. Ibang-iba. Puro salita lang po ang ibinibigay po sa atin ng gobyerno ngayon. Hindi po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte, aksyon, solusyon, aksyon. Hindi ba Montulpo? Kaya birahin mo pa ng birahin. Ayan, birahin mo ng birahin ngayon ang pamahalaan para maprotektahan din ang iyong anak nasa Middle East. Hindi po ba Montulpo? Ayan, mainam yan. Kuligligin mo ng kuligligin at tanungin mo ng tanungin ang pamahalaan. Ano ang inyong plano? Nasaan ang plano nyo para sa kaligtasan ng mga Pilipino? Nasaan ang mga evacuation plan? Saan sila pupunta? Bakit wala? Saan kayo pupunta? Anong lugar ang pupuntahan nyo para kayo maging safe? Nasaan ang plano? Hindi ba wala? Mismo sinasabi ng Pangulo, wala eh. Pumunta lang kayo sa mga ligtas na lugar pero walang plano. Hindi po ba? Tulpo. Yan po mga kababayan, si Mon Tulpo na nag-aalala rin po sa kanyang anak na nasa Middle East. Dahil po ang gobyerno ngayon, mga kababayan, ay wala daw pong kaplano-plano. Walang evacuation plan para sa lahat ng mga Pilipino nagtatrabaho sa Qatar. Ayon po yan mismo kay Montulpo at sa kanyang anak na isa pong OFW, isa pong chef sa, siyempre po, sa kilalang-kilala pong hotel yan, mga kababayan. Thank you po mga kababayan sa gusto po ng ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At siyempre po, tayo po'y manalangin at magdasal para po sa pag-iingat po ng ating mga kababayang OFW sa lahat po na naapektuhan po ng ng ito pong giyera sa Middle East. Sana po maingatan po ang ating mga kababayang OFW. Lahat po ng mga Pilipino ay maingatan po sana sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At thank you rin po sa mga subscribers po natin at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo mga kababayan. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, Eric Hershio ng Canada, kay Gayat Shena, kay Balance Vision TV, Jesus Valdepena, kay ako si Pilam, Annie Jo, si Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At muli po mga kabayan, God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.